Iwasan alang-alang po sa mahal nating bansa, dapat magkaisa at iwasan ang pagkakabahagi at kanuluhan. Bakit po dapat iwasan ng mga lider ng bansa ang pagkakabahagi at kaguluhan? Kapag nagkakabahagi tayo, ay hindi po manisusulong ang kapayapaan. At kapag kaguluhan ang namayani, hindi po mahaharap ang paglutas sa mga problema ng bansa. Katulad ng pagtaas ng presyo ng bilihin, seguridad ng mga mamamayan sa mga tumitinding kalamidad, kakulangan sa hanap buhay, kriminalidad, insurgency, at marami pang iba. Ang mga ito'y nakapagpapalala lamang sa krisis ng ekonomiya at nagpapabigat sa mabigat ng kalagayan ng pamumuhay ng karaniwang Pilipino. Ito po ang hinihiling natin sa mga namumuno sa pamahalaan, na pagkakisahan din nilang pag-ikulan ng matamang atensyon at pagsikaso. Sa halip na banayan ang kapakanan ng Pilipinas, nawa ang pagpupunan nila ng pansin at panahon. Ating isinasagawa ngayon na sama-sama at mapayapang pagkilos para sa kapayapaan. Ang ating mga panalangin sa Panginoon Diyos ay basbasan niya ang ating bansa ng kapayapaan. Tanglawan nawa niya ang kaisipan ng mga namiminuno sa ating bansa upang balikatin nila ang kanilang sinumpaang tungkulin na siyang dahilan kaya sila inihalal ng taong bayan. Maraming salamat po sa inyo. Yeah. Kakaisa para sa kapayapaan. Nahiling at dapat magkaisa. Ayusin ang mga problema ng ating bansa. Ang galit ay nalisin at dapat magkasundo. Payama ang ating bansa. Asenso at tao bayan ay unahin at dapat magkaisa. Kita
Kailangan hindi mamumuli bayaran mo na hindi ka dapat magkaisa. Hindi na pag-aawal na magpagkagulo. Ang galing may galing hindi ka dapat magkagulo. Kung mayama ang ating wasa, asenso ka tayo. Amoy na sinilito na may sinasali mo. Mahalin mo na isang na magkaroon. Problema ng bayan ay napakarami. Hindi lang kaya na magkakamahama-hagi. Kaya dapat hindi mahama-hagi. Masaya, walang kapi-kapi. Magandang hapon sa inyong lahat. Tulad po ng alam natin, ang layunin ng pambansang rally na ito ay para sa kapayapaan. Kapayapaan ng ating bansa. Ngunit, ang tunay na kapayapaan ay makakamtan lamang kung ang batas ay irerespeto at paiiralin. Hindi po tayo laban sa anumang proseso ng paglilinis, anuman ito. Kailanman at ito po naaayon, sumusunod sa batas. Kaya upang magbigay linaw ukol sa diwa at kahalagahan ng pagpapairal at pagsunod sa rule of law na sa pong sandigan ng kapayapaan tungo sa ikalulutas ng maraming problemang kinakaharap ng ating bansa, atin pong pakinggan ang isa po nating kapatid na abogado. Narito po si kapatid na Rodante Marcoleta. Baba muna ng placard. Baba mo ng placard sa harap. Baba ng placard. Okay po ba kayong lahat? Mga kapatid at mga kababayan, ngayon po natin narinig sa pagbunyag na pananalita ng kapatid ni Edwin Sabala ang pinakalayunin ng malakihang pagkilos na ating sinasama sa araw na ito. Nais natin katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isatinig ang kanilang isang mithiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Kaugnay nito, binanggit din po ang ating kagustuhan na ipaalam sa mga opisyalis ng ating pamahalaan ang ninanais at pinapangarap
maayos at epektibong paglilingkod at paglutas sa lumalalang kahirapan na pinalughapan ng katiwalian at korupsyon, kalamidad, kriminalidad, bangayang pampolitika at iba pa. Kinikilala po nating lahat na nagkakatipon ngayon na sa pagkakaisa, kapayapaan at pagkakasundo lamang natin makakamit ang inahangad na pagunlad at pagsulong ng ating bansa. Sa bahagi po naman ng kapatid na Romel Topacio, tinindigan ang pagtitipong ito ng Iglesia ni Cristo ay konkretong kahayagan ng suporta sa naunang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sasang-ayon sa isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinatigan din po ng Iglesia ni Cristo ang posisyon ng Pangulo na ang impeachment ay hindi makapagdudulot ng kabutihan sa buhay ng kahit isang Pilipino. Hindi lamang ito pag-aksaya sa oras ng pamahalaan, kundi makakahadlang din sa pagre-resolba sa marami at pangunahing problema ng bansa. Mataas na presyo ng bilihin, mababang kalidad ng edukasyon, infrastruktura, serbisyong pangmedikal, kriminalidad, seguridad at iba pa. Higit sa lahat, ang pagsusulong ng impeachment ay mauwi lamang sa pagtatalo-talo at pagkakampi-kampi, hindi lamang ng mga mamamayan, kundi pati na rin ng mga opisyalis ng gobyerno. Ipinaalala rin na kapag nagtatalo-talo ang mga nasa pamahalaan, apektado ang taong bayan, at kapag magulo ang bansa, ang mga tao ang kawawa. Lagyan po natin ng konteksto ang dalawang pagpapahayag na nauna upang lalong mabigyan ng diin ang kahalagahan ng pagkakaisa, pagkakasundo at kapayapaan sa ikalulutas ng panganib na dulot ng kahirapan dahil sa lumulubhang katiwalian, korupsyon, kalamidad at lalo lamang napabibigat ang buhay at pamumuhay ng ating mamamayan. Sa isang ulat balita ng periodikong Philippine Star, 4 na araw na nakararaan ay ganito ang sinasabi. Based on a recent SWS survey, an estimated 17.4 million Filipino families considered themselves poor in the last quarter of 2024. This number represents 63% of the surveyed respondents, the highest self-rated poverty in 21 years. Across the country, Mindanao had the highest self-rated poverty at 76%, followed by Visayas at 74% and Luzon at 55%. Mga kababayan, sa tayang 5 ang miyembro ng bawat pamilyang Pilipino, nangangahulugan na aabot sa 87 milyong Pilipino sa ngayon ang nagsasabing sila ay mahirap. Katumbas ito ng 75% ng ating populasyon ngayon na tinatayang 116 million o mahigit pa. Gusto ko pong banggitin sa inyo at kailangan malaman ninyo na sa taong ito ang ating national budget ay nagkakahalaga ng 6.3 trillion pesos. Ito po ang ating national spending. Ang ibig sabihin, ito pong halagang ito ang gagamitin dapat ng pamahalaan upang tugunin ang lahat ng pangangailangan, pangkabuhayan, panglipunan, pangkalusugan, pangedukasyon, pangseguridad, lahat ng kakailanganin alang-alang sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. 6.3 trillion pesos. Ngunit, ang tinatayang magiging income lang ng ating bansa ay kulang pa sa 5 trillion pesos.
Ang ibig pong sabihin, meron tayong deficit. Meron tayong kakulangan na 1.5 trillion pesos. Ito po ang ating ipangungutang sa taong ito. 1.5 trillion pesos. Ibig sabihin po, bawat araw tayo'y gagasta ng 17.6 billion pesos. Yun po yung ating gasta. Araw-araw. Ngunit ang ating kinikita ng bansa ay 13.4 billion pesos lang. Sa mga tweet, ang uutangin natin araw-araw ay 4.2 billion pesos. Katumbas ng 175 million pesos bawat oras. Napakabigat po na hinaharap na hamon at problema ng ating bansa. Hindi po biro-biro ito. Ito po'y pananagutan po ng ating mga opisyal. Hindi po pwedeng talikuran ito. Ganito na po kalala ang problemang pang-ekonomiya ng ating bansa. Ngunit, hindi po yata ganito ang naging direksyon. Sapagkat sa halip na po, unahin ang mga binanggit nating malalaking problema na kinakaharap ng ating bansa. Ang inuna po ay mga bagay na mauuwi lamang sa pagkakampi-kampi at pagkakabahagi ng ating bansa. Bakit po? Nagtatagpo ng Quadcom. Ang bunga pala mo po sa pagkakatag ng Quadcom, ito po ay 4 na komite sa House of Representatives. Kinonsolidate, ginawang isang makapangyarihang komite na ang bunga kala mo. Ito ang gagamitin para tutukan ang namumuong problemang lumulubha pa. Ang pinipresent po niyang budget ay budget for 2025. Akalain po ninyo ang gusto nilang tanungin yung pagkakagasta ng kanyang budget. Ayaw ko nang itipensa sa inyo. Bahala na kayo. Kung anong gusto nyo ibigay sa akin, bahala na kayo. Ano pong ginawa nila? Hindi. Kinakailangan masagutin mo lahat ito. Walang exempted dito. Kahit ano nga yun siya, kailangan namin gusto. Tama po yung lahat po ng paggasta ng pera ng bayan ay kailangan pong suriin. Totoo po yun. Ngunit meron pong pagkakataon at panahon sa paggawa nito. Hindi po sa panahon ng pipresenta ng budget. Privilege speech. Di na pinag-uusapan, no? At ang ni-raise ko po ay yung kategoryan involving more than 3 billion pesos covering 3 annual audits of the Commission on Audit. Kahit na full privilege speech, hindi man lang po ni-reverse ako. Samantalang yung illegal po na privilege speech, dali-dali ibinigay gagad sa Committee on Good Government. Kahit na illegal, kahit alam nilang mali. Ito po yung problem. So sabi ko, Mr. Chair, bakit tayo po ang sumusuri? Bakit tayo po nag-audit ng confidential funds ng Vice President? Bakit tayo po? Hindi po ba ang ginagawa ng ating saligang batas na tanging may otoridad at kapangyarihan mag-audit at mag-examine ng lahat ng report at papeles ng pagkakagasta ng ating bansa ay ang Commission on Audit? Ni-raise mo na naman po yun. Ayaw kong sumagot ng firma. Ang pinasasagot po sa akin ay yung hindi ako gano'n. Sabi ko, Mr. Chair, nilapitan po po siya. Mr. Chair, huwag naman po ganito. Ilagay naman po natin sa konteksto at sa regulasyon ng ating ginagawa.
Tinatanong ko po ay isang constitutional issue. Bakit ang pasasagutin mo sa akin ay hindi man lang abogado? Huwag mo naman akong insultuhin. Doon sa puntong yun, alam po ninyo, pati yung kinakain kong hopya, pinagtripan nila. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi po laban sa impeachment, sapagkat ang impeachment ay itinatadhana sa saligang batas. Ngunit, kung ang paraan ng pagsasagawa nito ay wala sa batas at wala sa tuntunin, ito na naman ay pagmumulan ng kahuluhan, pagmumulan na naman ang pagkakabahagi ng ating bansa. Ito po ang gusto nating iwasan. Ito po ang gusto nating iwasan. Iniimbestiga nila po yung confidential funds. Ang tanong ko po, Mr. Chairman, mahigit pong 400 opisina at ahensya ng ating pamahalaan ang tumatanggap ng confidential funds. At sila din ay natatawagan ng pansin ng Commission on Audit. Bakit naman isang opisina lang ang pinipilit yung kusisahin? Hindi ba masyadong halata naman itong muli nila yan? Ito po yung gusto nating liwanagin. Hindi po tayo laban sa pag-iimbestiga ng katiwalian. Ilagay po natin sa akin. Sana man lang kumuha sila ng ilang pang mga bahagi ng opisina na kagaya din ng pagkagamit ng confidential funds, sapagkat ang layunin po raw ay makagawa ng batas. Kung talagang gusto ninyo gumawa ng batas, kasi po in aid of legislation, palagi po ito ang nagagamit, inquiry in aid of legislation. Nasa saligang batas po naman talaga ito. Kaya lang, meron pong limitasyon ang inquiry in aid of legislation. Ano po yung unang limitasyon? Kailangan po meron ka ng nakabalangkas na batas panukala. Hindi mo lang makumple-kumpleto sapagkat nag-atumili ka, baka meron impact ito sa ibang sektor. Kaya tatawag ka ng mga tao na makatutulong sa'yo para sa ganun makumpleto mo ang iniisip mong panukala. Pagka ganun, alam niya kung sino tatawagin niya. At alam niya rin kung anong itatawag niya. Hindi po ganun ang nangyayari ngayon. Dahil na wala na pong rule of law. Basta na lang sila tatawag ng kahit sino sapagkat hindi naman po talaga ang layunin ay gumawa ng batas. Kung hindi usigin ang taong gusto nila usigin. Ito po ang nangyayari. Kaya nga po, dahil sa kagustuhan nila na talagang usigin ng ICC, ng Pangulong Duterte, alam po ninyo, yun lang ang tanging layunin. Sa 13 pagdinig ng Quadcom, 13, nakapaggawa lang sila ng isang batas na kahit siguro po, high school graduate pagtatawanan niya, yung kanilang panukalang batas. Bakit po? Yung definition na definition lamang po ng extrajudicial killing ay talaga po matatawaan. Ayaw ko na pong kabahin yun. Ibig sabihin, ang layunin talaga ay hindi in aid of legislation, kung hindi in aid of prosecution, in aid of persecution. Nakakatiyan pa ako. So, mga kababayan, napanood po ninyo ang video na kung saan ay nagpahayag ng di pagsang-ayon si Pangulong Marcos sa namumuong impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ulitin ko lamang po yun. Sabi niya, tumutukoy po dun sa pagsasagawa ng impeachment. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste on this? What will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all our time, and for what?
for nothing, for nothing. Sabi po nito, none of this will help improve a single Filipino life. As far as I am concerned, it is a storm in a teacup. It's a tempest in a teacup. Ang ibig sabihin, isang napakaliit na bagay na pinipilit ninyong palakihin. Napakalaki ng problema ng bansa ang inaharap natin. Ito ang ating atupagin. Ito yung gustong mangyari ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sumagot po ang liderato ng House of Representatives. At sa isang bahagi, ang sabi po niya, ito po, inuha ko lang yung isang bahagi sa isang mahabang manifestong ginawa nila. Sabi po ng House of Representatives, bilang tugon doon sa sinabi ng ating Pangulo. Sabi po niya, together, let us rally behind our President to protect and preserve the gains of democracy as we build a stronger, more united, and more prosperous republic. Pero nasaan po kaya? Nandito po kaya lahat yung mga sumama sa manifesto ito na sumusuporta na mag-rally tayo sa likod ng Pangulo? Tayo'y magkaisa upang panindigan yung nauna niyang pahayag na ang gusto nating unahin na pagkaisahan ay yung pagtugon, pag-address sa mga problema ng bansa. Nasaan kaya sila? Nandun kaya sila sa likod ng Pangulo o tayo lang lahat? Sa Makati, tayo pong lahat ngayon na sama-samang nakakatipon ngayon na hindi ko mabilang kung ilang, baka meron 1 milyon po yan. Tayo pala ngayon ang nagkakatipon sa diwa ng tunay na kapayapaan at pagkakaisa na nagrarally ngayon. Sapagkat tayo lamang ang nasa likod ng Pangulo sa kagustuhan niya na harapin natin ang mga hamon at nagbabantang problema ng ating bansa. Sapagkat, sabi niya, ito naman, ang impeachment ay hindi makapagbibigay kahit anong butil ng kabutihan sa buhay ng isang Pilipino. Bago po ako magtapos, ay nais ko pong sipiin dito ang butil ng kaalaman na inalaw sa isang 1957 Nobel ng pamagatay Atlas Shrugged ni Alice O'Connor, na kilala sa taguring Ayn Rand. Ang sabi po niya, sa English muna po, pasensya na po kayo. When you see that in order to produce, you need to obtain permission from men who produce nothing. When you see that money is flowing from those who deal not in goods but in favors. When you see that men get richer by grab and pull, not by work. And your laws don't protect you against them, but protect them against you. When you see corruption being rewarded and honesty becoming a self-sacrifice, you may know that your society is doomed. Kapag nakikita po ninyo na para tayo ay mag-produce, ay hingi pa tayo ng permiso sa mga taong hindi naman nakakapag-produce. At nakikita po nyo na umaapaw ang pera sa pamagitan ng pagkagong transaksyon at hindi sa pamagitan ng mga merchandise na nakikita natin. At nakikita ninyo kanya na kaya na, lalabas pa yun siya. Yung iba ay lalong nagiging mayaman sa pamagitan ng katiwalian at hindi sa pamagitan ng trabaho. At ang mga batas ninyo, sila pa ang proteksyonan. At ang batas ninyo ay sila pa ang lumalaban sa inyo. At kapag ang corruption ay ito ang itinatadhana, ito ang binibigyan ng reward. At yung katapatan ay ito ay nagiging sakripisyong pang-personal. Alam na ninyo na ang inyong lipunan ay nasa kapakanan. Mabigat po ito. Mabigat po ito. Ito ang dapat harapin ngayon sa pamamagitan ng pagkakaisa
pagkakasundo at kapayapaan. Hindi po biro-birong problema ang inaharap ng ating bansa. At bago po ako tuluyang magtapos, bayagan ninyo kung ulitin ang sentimiento ni Edmund Burke, isang English political philosopher. Pakanan ng partido! Servisyo po muna bago ang sariling gusto at benepisyo. Grabe, ang dami. Ngayon ay 2025 na. Sa bagong taon ay unahin ang pag-unlad ng bayan, hindi ang pagpapangayan. Ano ang pinakamimighi at hinahangad ng bawat isang mamamayang Pilipino, ng bawat isang narito? Kaya tayo nagpakapagod, nagpuya, nagutom ang iba, bumasta kayo ng salapi, gumugol kayo ng panahon, katakot-takot ang inyong sakripisyo. Bakit? Ano po ba ang pinakahahangad po nating matamo? At paano yun matatamo? Tuturuan tayo hindi ng politiko, kundi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita na nakasulat sa Biblia. Ano po ang turo ng Biblia para matamo ang pagpapaligayahan? Pakinggan nyo, bubuklat po ako ng banal na kasulatan. Sa aklat po ng Pangawit, 133, 1 at 3. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Saan daw po? Gayaan niya ng hamog sa Hermon na tumutulo sa mga bundok ng Sion, sapagkat doon pinarating ng Panginoon ang pagpapala sa makatibagay, ang buhay na magpakailanman. Ano po ang turo ng Biblia para makamit po natin ang pagpapala, ang kabutihan at kaligayahan? Ang sabi po ng Panginoong Diyos, pagkabuti at pagkaligaya sa makatwid. Ito, mabuti sa Diyos. Kung minamasama ito ng ibang mga tao, sa Diyos, mabuti po ito. Ano po ang sabi ng Biblia? Masdan yung pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Mga kalong, isigaw natin ulit, pagkakaisa. Pagkakaisa! Na pagka nagsama-sama at nagkaisa, ito po ay mabuti.
Tagumpay! Tagumpay! Overpass din tayo para may ano, kuha din tayo doon ba taas, dami pa yan. Okay, nandito pala yung pogi na ano, lakir. Dito bawah. Pogi, guwapo pa. Ayun o, sama ko. Guwapo. Aming kailangan doon na ng bayan! Bayan unahin na sinusuhin! Hindi nga. Ito. Ayun, mapayapa. Ayan, panawagan na Daos. ng bayan ng Pilipino. Sino ba yan ng magandang panahon? Uy, Salamat, Ama. Bayan na sinusuhin! Mabait mo talaga, Ama.